quitting is not parang failure. Okay? May dalawang types of quitting. Quitting because of priority and quitting because of na hindi mo kaya yung work. You don't want to do the work. So for me, quitting because of priority, sabi niya, ang high performers actually quits fast. Mga high performers, nagki-quit sila mas mabilis. Kasi alam agad nila na ito para sa akin. Yeah. Life doesn't always go as planned. Pero what if the wrong turns lead us exactly where we need to be? To somewhere even better. Welcome to Off the Record with me, Gia Santos, where we will have kwentuhan on life's plot twists, ikigai, and new chapters. Okay, so paano ba natin sisimulan to, Louie? Hello? Hello. Nakikihost. Ikaw yung mag-host. Nakikihost. Hello. So today, welcome to Off the Record with me, Gia Santos. Yes. Yay! Episode 2 na tayo. Congratulations! Thank you. So sa mga first time makinig in this podcast, kasi nga episode 2 pa lang do. Anyway, here's that podcast where we talk about unfiltered real stories of people and about their life's plot twists, Yes. ikigai, and new chapters. So, guys, I'm actually excited for today's guest. Hindi ko siya kilala eh. Hindi talaga. So, itong guest na to, first time ko siyang ma-meet, nag-bond agad kami kasi we're like soul sisters. Yes. Ang background niya is, she's gonna tell more about it later ha, pero para lang alam nyo, galing siyang Comsci. Comsci, nag-work siya sa startups, and then ngayon, she's pursuing her passion by helping other people earn from their passion. Nice. So, hindi ko na mapatagalin to. Let's all welcome Louie Baarde of Passionate Creators. Woohoo! Hi, Thank you. Thank you so much Thank for you having me, Gia. Thank Sa you. second episode pa, so super thank Of course. you. Exciting. Thank you sa pagpunta dito galing Paranaque. Yes, alam mo, sobrang hirap na. Sobrang, sure. Yeah. Mamaya. Sige. Yeah. Sige. So, let's start lightly, Louie. Okay. So, Louie, for those for those who are meeting you for the first time, how would you introduce yourself? I think pinakamaganda introduction for them ay siguro 6 or 7 na ako na quarter life crisis. Relate? O siguro 7. Tapos feeling ngayon pa midlife na. Midlife na, oh my God, tumatanda. Yeah, so basically, I'm a multi-passionate. Mm-hmm. Very generalist. I love learning. Sobrang lifelong learner. And dahil doon, I've accumulated a lot of skills. And I feel like what I'm doing now as entrepreneurship, as a personal brand strategist, content strategist, culmination siya of that. So ayun. Would you say yun ang ikigai mo? Ikigai ko, what I'm doing now? Yeah. Yeah, I think so ayun din, dahil nga 6 yung quarter life crisis ko, yung ikigai ko evolve. But I think yung pagka-evolve niya is not shifting. Okay. It's like, mas nagigets ko in a deeper sense. Parang mas lumalalim yung ikigai. Exactly. Okay. So for me, yung yun na ba yung question mo, yung ikigai? Yeah. Pero before pala we proceed, baka kasi ano nga pala yung ikigai kasi baka hindi lahat alam. Oy, tayo na lang. Pang ikigai talaga yung discussion natin. Talaga. Sige, ano yung ikigai sa'yo on your end? For me, talaga yung ikigai, reason for being. So, the usual explanation is intersection, di ba, ng 4 things, what you love doing, what you're good at, what the world needs, and what you can get paid for. Yes. But something I also read in the book is yung ikigai can be found in the little things. It can be the reason you wake up in the morning or when you have a sip of coffee by the balcony. You can find ikigai there. So, that's true. Yeah, that's for me. Yeah, sa akin din, I mean, same nga though from the book. And then how I apply it as a person, if you know Gallup's strengths nga, pareho tayo, diba? Connectedness, strategic. Parang for me, I check out, yung mga passions ko, yung what I love, and then parang, ano yung intersection nun, ano yung patterns nun, diba? Parang realize ko, ano yung patterns nun, and then, kaya pala ito yung ginagawa ko, kaya pala ito yung gusto kong pagkakitaan, and kaya ganito yung way of service ko. Ano yung top 5 mo nga ulit? My top 5 is strategic, focus, learner, individualization, tsaka communication. Okay. Tapos, sa'yo? Ano nga yung sa akin? Strategic, ideation, intellection, relator, saka activator. Grabe pa na yung strategic thinking. Strengths Finder to guys. Search na lang. Sobrang ganda itong Strengths Finder talaga. Actually, pagpakilala ng sarili mo, kaya ang ganda niya, na ako, ni-baseline ko siya before finding the ikigai. That's true. Kasi hindi mo naman mabubuo yung ikigai kung hindi mo kilala yung sarili mo. 100%. And siguro to add there, yung journey mo, that's how you were able to know more about
your strengths. Hindi lang about the strengths finder test but yung 100%. lahat ng pinagdaanan mo, doon mo na-identify, dito ako magaling, ito yung gusto kong gawin. Tama ba? That's true. Sobrang tawag ko nga doon, may dabbling period. Nagda-double ka. Like for me kasi ayoko ng what ifs. Like parang dati, nagtagal ko na sa parang software development, programming. Tapos sabi ko, gusto ko mag-film. Pero parang hanggang baka next life na lang. Tapos sabi ko, try lang natin. Tapos, turns out, marami ako ni-try na, hindi ko pala siya gusto. Okay. Pero hindi ko malalaman na hindi ko siya gusto. Ilang years ka nag-software development? So, yung, 4 years sa college. And then, technically, babalik-balik kasi siya dahil nga, may startup kasi, i-utilize yung skill mo. Ito yung pwede naman sabihin yung pangalan, no? Sa Migo Entertainment Incorporated. So, nag-start ako, sabi ko, gusto mag-video editor doon. Tapos, nadala ako sa data analysis, sa database management, parang mga paggawa ng software for coverage operations. Bumabalik din kasi need. Pero parang na-realize ko nga, ang nakuha ko from that is thinking tools. Kaya din nag-make sense na, ba't mo din ba pipiliin mag-engineering? Di ba engineer ka? Mag-engineering, ba't ako magko-comsci? Somehow, mayroon pa rin kasing part of us sa ikigay natin na nag-make sense yung path na yun. May element yung path na yun that we are still using. Definitely, yes. Parang we get a little bit of piece of every little thing we do. Yeah. So, yung ikaw, yung nag-software dev ka, tapos wait lang, question. Paano mo bilang naisipan na gusto mo mag-film stuff or video content? High school pa lang. Okay. Gusto ko na yun kasi parang nung time na yun, video editor pa yung mga Windows Movie Maker. Alam na yung edad. Na-age din ako. Wala pa yung, hindi pa masyado big yung Adobe. Wala pang ganun, Windows Movie Maker. Oo, gumagawa ako ng, parang kunyari sabi mag-present ka, gawa kang presentation. Sa class. Gagawa ko video, man. Like, talagang sobrang enjoy ko yung, bata pa lang ako mahilig na mag-video. Tapos nung high school ako natuto mag-edit. Okay. Tapos mag-tell ng stories. Tapos sabi ko, kahit anong chance ko gawin yun, ginagawa ko. Pagdating ng college, that time, hindi na masyado. Hindi kasi sobrang big deal. Parang hindi mapera sa path na yun. Or parang very competitive siya. Yeah. Diba? Na parang, hindi siya yung fixed path na career. Dapat meron ka as much as possible, parang connection. Or parang talagang dapat magaling ka. So, parang, dahil galing ako sa family na very corporate. Okay. Parang wag mo, ka muna, mag-computer science ka muna para meron kang fallback in case hindi mag-work, kung gusto mo yung film. Pero gusto ko talaga yun. Sobrang yun talaga yung gusto ko. Nalaman ko lang na magaling ako sa programming tsaka sa math. Sobra kasing effortless sa akin nung math nung high school. Naks naman. Pero same. Diba? Yung parang hindi ako nag-aaral doon. Pero gets mo siya agad. Gets ko siya agad. So parang, okay, yan na lang i-take natin. Kasi ng time na yon naglalaro ko ng Ragnarok. Okay. So naglalaro ng Ragnarok. Very diverse talaga, no? Oo, super diverse. Naglalaro ng Ragnarok nung high school. Tapos, dahil gusto ko mag-level up siya habang nasa school ako, gumawa ko naggawa akong bot. What the hell? Kasi may open core, pwede may access yun. Tapos ni-program ko siya ng second year high school lang ako. Grabe. Na para pag uwi ko, nag-level up siya ng 4 levels, ganyan. Tapos tatlo pa yun na bot. So parang, sabi ko, mukhang madali to So sabi ko, sige, computer science. 3 characters ko nagpapa-level habang nasa school ako. Ano yun? Sorry. Curious, very technical. Yeah. As in, program mo from scratch? Ginawa mo yung bot? Or parang meron silang interface? May open core na meron ng parang pwede mo gamitin na i-access mo. So, kailangan mo lang i-tweak yung code for na gusto mo kaya saan siya pumunta, anong gawin niya, mag-loot ba siya. So, in-automate mo yung basically. Oh my gosh. Tapos, command prompt gamit nun yung CMD. Tatlong command prompt na tuloy-tuloy lang nagbobot siya. So, makikita mo anong ginagawa niya the whole time. So, pag uwi ko, naka-level up na yung mga characters. Ganun ka rin ka-passionate about games. Yes, super passionate about games. Yes, pero yun yung pinagdaanan. Now, going back with Ikigai, I think, diba, sabi ko nga, na-mention ko na, games, film. Parang ang dami kong pati people, parang fascinated ako with alam mo yan, na-addict ako sa New Jeans, Dua Lipa, grabe ako hyper-fixate, hyper-immerse sa isang bagay. Tapos na-realize ko na parang, ang pinaka naging Ikigai ko is parang, sabi ko nga parang infinite game na sort of. Infinite game, alam mo yung infinite game? Based siya sa, parang kumbaga, ang finite game is you play or you do it for the purpose of winning. Okay. Example, if your business is a finite game for you, pag umabot na to ng valuation na 100 million or 100 million, bebenta ko na tapos ka na. Ang infinite game is, kaya mo siya ginagawa, is kasi gusto mo siyang gawin ng gawin. Kaya kumikita ka sa content. Kikita ka sa content,
yung pera mo nakita mo sa previous video, ibubuhos mo sa second next. video mo. Oo. Kasi gusto mo lang siyang gawin ng gawin. Oh my God, yes. So for me, parang yung Ikigai din yung infinite Oo. game basically. So sa akin parang, yung deeper na medyo broader meaning for me, na sa lahat ng ginagawa ko, nakita ko yung pattern is, I want to live multiple lives in one lifetime. Wait lang, let me sink that in. Okay. Sorry. Multiple lives in one lifetime. Kasi para siyang basically sa games, example, I play Witcher 3. Okay. For 150 hours, I'm the Witcher. Man, sobrang immersed ako. 150 hours. Ilang 150 araw yun? hours, man. 4 na araw. Mga ganun. Yes. Tapos parang kaya na Red Dead Redemption, naglaro ng Red Dead Oo. Redemption. Parang kaya 120 lang ata. 120 hours ako doon. Cowboy ako, man. Cowboy ako sa 1700s or something. Ooh. Tapos pag gusto ko, nasa-stress lang ako, mangangabayo ako sa gilid, tapos mag-set up ako ng camp, tapos maggagawa ng bullets. Oo. Parang super na-enjoy ko yung immersion na gano'n. Tapos na-realize ko, kaya ako nasa content, kasi gusto ko idalhin din yung mga tao sa experiences ko. Okay. And that's why I hilig ko mag-document. Okay. Kasi, tas, not just for me, pero parang, kaya ko, di ba minsan parang kikwentuhan kita, nag-catch up tayo. Oo. Gusto ko papakita tayo ng picture, Yung papakita tayo ng video. sorry. And even Yeah. yung mga, mga stories, yun yung way natin to tell our story, di The ba? Instagram, Facebook stories. Exactly. Tapos sabi ko, yun din yung way mo, that's how I consume as well. Oo. So, pag nagko-consume ako ng vlogs, ng games, ng series, parang feeling ko, current, kakatapos ko lang ulit ng The Vampire Diaries with my sister. okay. Okay, nandun ako sa world na yun for a long time. Tapos parang feeling ko, ikigai ko, I just want to experience thing. Ayun ko, parang feeling ko, Oo. self-diagnosed ADHD ako na, Okay lang ang bilis ko ma-bored. Na Okay, gusto parang naghahanap ko. ka lagi ng thrill, ng dopamine. Tapos ayoko lumabas. Oo nga. So, Guys, ayaw niya talaga lumabas. Ayoko lumabas. Mahirap siyang hatakin Ngayon palabas ng lang- bahay nila. Pag nagka-catch up kami, pupunta ako sa bahay. kailangan niya pumunta sa bahay. So, ang akin doon is games. Oo. Di ba? Tsaka shows. So, parang for me, ganun yung nag-iigigay ko na parang as long as I'm experiencing something na hindi, recently drag race. Nag-ano ko ng drag race. So, parang Yeah. sobrang nag-immerse ako ulit sa drag. Paano yun? Kahit di naman ako magiging drag queen, di ba? So, parang for me, that fascination of life of people led me to kaya personal branding. Gets. Kasi it's about the people that you meet. Yung uniqueness nila, of each yung unique person. journey. Individualization, yung strength yan. No? Exactly. That So, up I love hearing yung stories na yun na feeling ko rin na-immerse ako doon. So, Question Mm. lang. yes. Bakit hindi mo kinonsider din to work in games or development ng games? Kasi great question yan. related siya Kasi eh. programming na ako, Oo, di ba? Meron oo. kami, lalo na kasi sa Lasal ako, meron na ngayong partnership with Ubisoft na Okay. game development from Comsci. Okay. Ayoko kasi gusto ko maglaro. Ayoko Gets. gumawa. Oo. Tapos isipin mo paano yung parang yung friend ko, siya yung isa sa mga sa developers ng God of War, Ragnarok, Mhm. basta isang game yon. Sa US yon, sa Sony. 4 or 5 years niya gawin yung 4 game or na 5 yun. years yung game. 5 years yun in the making. For me, hindi yun yung, for me, living na gusto ko. Gets, Gusto ko yung gets. panagawa niya, nalalaruin Gusto mo ko laro yun. ka na lang. Parang ang God of War is like 80 hours. Okay. Mas linear siya or like less than ata eh. Kasi gano'n. Depende kung gano'n kagaling. Na-enjoy ko yun. Yung sabi niya, oy, out na. Nag-play ako nung December yun. So, parang na-enjoy ko. Parang ito din yung sinasabi nila, no? Na hindi naman kailangan lahat ng passion mo i-monetize mo. Yes, definitely. Oo. Actually, kailangan mo siya din malaman na parang passion versus hobby. Ooh, that's interesting. Passion versus Ano nga hobby. ba? Sige. Kasi minsan kala mo, passionate ka sa lahat ng bagay, pero minsan parang, okay, Interested ka lang. naging plantita ka lang kasi pandemic. Oo. Not necessarily passion mo siya. Magkano ka pa rin. Ikaw ba yan? Ganun ka ba? Joke lang. Hindi, I mean, Ah. sobrang na-addict ako sa plants nung pandemic. Okay. Ang dami kong binili. Nag-start nga ako ng business Pero kayo ni nung RX. pandemic. Pero kayo ng partner ko. Oo, ni Oo. RX. Oo. So, Nag-start ka ng business ng plants Oo. noon. Mga succulents. hindi, ang tawag ko, pink foliage Manila. Pink Oh, plants. girl. Oh, wow. Kasi may mga plants talaga na pink yung leaves. Oh and my may God. accent ng pink. Di ko alam yun. I started that brand. Okay, okay. So, nag-invest ako ng inventory, Yeah, ng yeah, branding, ganyan. That's, Tapos, nung after 3 months, na-bored na ako kasi ang hirap. So, namamatay na yung plants. ayun nga. So, So, hindi siya... hindi siya yung, baka ano siya, something na namangha ka or Oo. at the moment. Pero parang may sense, may reason din bakit. Parang Kahit experience nagustuhan mo din. siya. Oo, Parang oo. may reason din, may fascination ka sa pink. Yeah, I love Naka-pink ka nga pink, ngayon. sorry. Ayan. May pink ka na Pink pillow. forever. So parang, Oo. na-realize ko dito na hobby versus kasi versus passion. Passion. Sabi kasi dati nung CEO namin sa dati kong working Sa- startup siya, sa sabi Nico. niya na
pag-isipan mo if yung video editing or yung paggawa ng video is a hobby lang or passion mo talaga. Kasi kunyari siya, sabi niya, I surf. So, hobby ko yung surfing. I don't want to be a pro surfer. Okay. Pero I love surfing. I learned so much from surfing. Sabi niya, pero okay lang sa akin na every month, kahit once, makapag-surf ako. Hindi yung everyday thing. Hindi everyday. Pero yung parang passion nga, di ba? Parang siya you're willing to suffer for it, di ba? So, parang for me, yun yung minsan, nanatawa ko kasi marami na ako nakausap. Marami sa kanila, like, it's either super daming passions or hindi alam. Ako yung super dami. Super dami. Yung iba hindi alam. Yung iba hindi alam, like, parang saan ba ako passionate about? Like, meron ako isang nakausap na, Mia Louie, wala akong masulat sa, di ba sa Ikigai? Sa what I love. Parang wala. Sabi ko, music, meron ba? Book? Wala eh. Sabi ko, anong ginagawa mo pag may free time ka? Ano yung gusto mong gawin pag nasa office ka, tas saan ka naman, saan ka na lang instead na gusto mo? Sabi ko, gusto ko lang maglakad. Alam mo yung pangalan na niya is the Walkaholic. Ooh, so yun yung kind of maglakad. Passion niya in a way. Niya. Sabi ko, anong meron with walking? Like, may music ka ba? May audiobook or whatever? Sabi niya, hindi. Like, na-enjoy niya yung people watching, yung parang being immersed immersion din. Yun yung type of game para sa kanya. Tapos sabi ko, interesting. Iba-iba. Hindi kailangan big na something. Kasi people think na when you talk about a passion, it has to be something glamorous, grand. Na parang may impact yan. Yun ang ikigai kasi dapat it's somehow the world needs. May impact konti. Pero like, may acts of service some sort of. Yeah. Pero, yeah. For me, lagi namang meron as long as parang... Actually, totoo. Kasi diba? like, everything we do, everyone has a purpose in society. That's so, everything that you do, as long as you're not harming anyone, that That's actually has a purpose. 100%. Kahit Diba? Entertainment, sabi nga ng iba, diba nagko-coach ako ng content creators. Mayroong mga content creator na parang, wala akong matuturo, wala akong expertise. Sabi ko, hindi naman yun yung value for you. Yung value mo kasi siya, funny. Entertainment yung value mo. So, lahat tayo may value na bibigay one way or another. That's Sabi nga ni Oprah, ano yun yung parang if people just do what they're passionate about, mas magiging happy yung society. World. Diba? Sobrang totoo yun. Kasi, yun nga, sabi mo entertainment, no? Some people look down on entertainment. But in fact, it's what helps people get through the difficult times. Yes. Lalo mental health ngayon. Yun talaga. Like sabi ko nga, yung K-pop example. Maraming na-save na lives ng K-pop. Maraming K-pop. Wow, K-pop na siya. Twice lang. Twice lang. Sige, okay lang. Hindi natin New Jeans, mama. Pero ang nangyari dito is yung iba like moving on, like karami ko na-meet na nag-move on sila, they found like this for BTS or Twice, tas parang alam mo yun, it helps you process your emotions. Exactly. Kaya, sabi nga nila, hindi mo naiintindihan, hindi siya sa ganun eh. Actually, for me, content is, di ba sabi nga si Ri Caparas. Okay, yeah. Sabi nga, ang content is not, kasi parang it's about energy transfer, parang artwork. Yeah, energy transfer. Energy transfer siya. Minsan may titignan ka parang, bakit ito yung nafe-feel ko? Pero hindi naman yung sinasabi niya. May na emotions. Exactly. So parang sinasabi ko nga, with anything, kaya sabi ko, lahat dapat nag-create ng content. Kasi may, hindi siya about like being viral or like millions and millions of followers ka, pero actually parang siyang energy exchange talaga siya. In parang legacy building din, body of work building. So, may nabasa akong quote somewhere na parang, the reason why sometimes we get so depressed because human beings are not meant to just consume but also to create. Oh, 100%. That's so true. And that's so personally, true. na-realize ko yun. Kasi diba, I started creating content. Actually, first time ko mag-create ng content nung bata pa ako. Blogging, 10 years old. Wow! Yes! Yes! O nga, di ba mayroon kang parang, tawag yung Tumblr? Oo, Tumblr. Wow, Tumblr. WordPress, blog, something. Live journal, mga ganun. Tapos, di ba, mas naging consistent ako sa content 2019 nung nag-start ako ng page, Engineer Rakatera. And then, I took a hiatus. So, last year, 2023 onwards, hindi na ako consistent mag-post. And I pero sa stories consistent? Sa stories. Hindi. Din ako, nag-step back ako recently. Tapos na-feel ko yung difference na iba yung, parang, hindi ko ma-explain yung feeling na hindi ako nakapag-outlet ng thoughts ko, ng feelings ko, ng perspectives ko. Yeah. So, may kulang. That's so true. Parang na system nga lang, may input, tas may processing, then may output. Kung puro ka input. Very serious. Exactly. Tapos process ka ng process, tas walang output, nagka-clutter siya. So, kailangan mo talaga some form of
output. Kahit nga hindi naman content, pero conversations. Conversation. Actually, totoo. Kaya minsan sasabog ka tayo pag hindi mo Gia, alam natin magkita. Kasi parang, ma-process mo rin kasi siya. Ako, personally, by talking. Oh, ako din. Same. Kaya nga tayo nandito. Totoo, kaya tayo nandito ngayon. Kaya ito yung catch-up natin. Ito yung catch-up natin. Totoo. So, dun sa parang totoo yun. I think yung part na may marami kang inputs, hindi mo pinaprocess outwards, dun naggagaling yung source of feeling lost. 100%. Yung feeling mo na hindi mo alam yung gagawin. Kasi sometimes we overthink the next action to take, whether it's creating content or applying for that job or posting lang yung event or whatever. Pero dun na-realize ko, it's from the action nagkakaroon ng clarity. Exactly. Lagi ko naiisip yun parang kahit sa PC, diba? Yung sa program Project OP. Clarity comes from execution talaga. Yeah. Kaya din actually externalization, like, santa sa getting things done, na parang minsan kaya ka sabaw ka pag hindi mo siya nalalabas sa head mo. Dahil ang brain mo is not for storage. It's for processing. Kung ginawa mo siyang storage, sobrang cluttered niya, tapos wala siyang sense of time, hindi siya chronological, magpa-pop yung mga things sa wrong moments. Na parang patulog ka na biglang, oh shit, kailangan wala ito gawin. So parang, nangyari doon is sobrang wala ka ng space to process. And to do what you do best. Kaya externalize, output, create content. I love that. So ngayon, going back to the creating content thing that you discovered yung ikigai mo. Like, can you identify a specific event or plot twist in your life that led you to that discovery? Or ayun, sa 6 na yun. Lahat yun yung calling. Sa lahat ng parang moments ko na parang nagugulan ako, na parang feeling ko, oh my gosh, ano nang next kong gagawin sa life ko. Lagi siyang, yun yung parang tawag ko nga doon, kahit sa PC, sa passionate creators ng mga tao na may calling ka to do something else than what you're doing right now. Okay. Can you nangyari? Explain, yung nangyari, yung feeling of the calling? Kasi, yeah. So high school pa lang, yun yung first, diba, yung na-mention ko na kanina na parang pipili na ako ng course ko. Ang actually, una kong pinili talaga is biology. Wow, gusto mag-doctor. Hindi ko din na-imagine. Tapos, nung natanggap na ako, nag-asa ako mag-shift. So, yun. Pero that time, okay na ako. Like, alam mo yun, iba yung mga priorities natin that time. Biglang pagdating ng third year, sobrang lakas ng urge ko mag-drop out. Okay. At kasi sa Lasal ako, tapos may friends ako sa CSB na nag-digital filmmaking. Tapos nakikita ko yung projects nila, yung ginagawa nila, tapos parang ako, alam mo yung parang pa nag-rabbit hole ka, nag-research ka na ng research, tapos parang okay, kailangan ko na tong i-try talaga. So, isa yung calling na, alam mo yung sa Frozen 2. Gia, alam mo talaga, ito kali talaga, kita mapapanoorin ko sa'yo. Hindi ko napanood ko, pero kasi yung memory ko. Yung Into the Unknown na song. Ay, alam ko yung Into the Unknown na song. Sorry, baka mababay. Sige nga, sama. Pero may calling na gano'n. So, ano nangyari is, hindi ko siya pinakinggan. Tapos, tumuloy pa rin ako. Natapos ko yung ComSci. Pagdating ko, nung nag-work ako noon sa isang telco company. So, nagkaroon ako ng corporate experience sa telco company. Okay. Tapos, bigla nakita ko yung startup na, yung Migo Entertainment. Tapos, doon na naman. Kasi parang, nakita ko lang siya na parang ad na parang naghahanap sila ng Imagineers. Sobrang matunog sa akin nun. Tapos, parang, sige, try ko. Tapos, yung trinay ko, bilang natanggap. So, ngayon, mag-stay ba ako dito sa job na mapapa-proud parents ko? Kilala yung place, kilala yung company, mas malaki sweldo. Tapos, I get to do what I studied for like 4 years. Or eto na, hindi ko pinag-aralan, hindi kilala yung company, startup siya, mas mababa yung sweldo kasi iba, hindi ko alam hindi ako skilled doon sa work na gagawin ko. Ano yung pipiliin ko? Ay, yun yung parang for me, ang tagal ko ni Muni talaga. Ang tagal talaga, girl. Like, arami kong pinakinggan na mga podcast, nagbasa. Para makapag-decide. Tapos doon ko lang na-realize na, kailangan ko ano yung mag-jump. moment na na-realize mo na you have to do this? Ang ganda, alala ko pa siya. 3rd floor, nasa balcony ako ng bahay namin. Nasa 3rd floor ako, tapos chumichill ako doon. Okay. Chumichill. Ako doon sa labas. Then, nakikinig ako sa isang TED Talk. TED Talk by, parang about passion. Okay. Find your passion. Nanapin nyo yun. Pero siya, TEDx siya. Hindi siya yung masikat na TED Talk. Ganun ako kalalim sa gusto ko magkaroon ng answers. Marami ko nang pinapakinggan. Grabe. Tapos bilang parang, nakalala lang talaga ako gabi yun.
Tapos parang sabi ko na sige, push natin na parang na-realize ko nga na parang your early 20s is for you to be reckless eh. Doon ka pa, wala ka pang umaasa sa'yo, wala pa. Alam mo yun na wala pa, pwede ka pa maging reckless, mag-double muna ako. So, nag-resign ako dito. Tapos, nag-pinursu ko. How did you deal with, di ba syempre you mentioned that yung first job mo is something that would make your parents proud. Sobrang proud How nila did you dun. deal with that, di ba? Na transitioning to some unknown part. Yun pa naman yung life team ko. Girl, ayoko maging disappointment. So, parang, for me, ito yung iniisip ko palagi, like, hindi naman yung mag-judge sa akin yung mag-live talaga sa shoes ko. As cliche as it may sound. Parang kung may time kasi din talaga, dagdag to sa moment ha. May time tumatambay kami sa 8th floor na cafeteria. Parang nga siya, hindi cafeteria siguro tawag doon. Pero sa may kainan, sa 8th floor ng building nung job ko. Tapos mga 2 p.m. yun na, nag-phone lang lahat ng mga kasama ko. Okay. Tapos, tinitingin ako, nasa parang may Starbucks area doon. So, tumitingin ako, ito na ba yun? Ito na yun? Ito na yung inaral ko maging. Di ba, alam mo naman ako, gusto ko nga maging cowboy, gusto ko maging witcher, gusto ko maging... lagi mo gustong gawin. Lagi ko gustong gawin. Tapos ito na yun. Tapos sobrang bagal nung pace. Tapos bilang may moments na sobrang intense. Okay. So sabi ko, hindi siya yung gusto mo. Hindi talaga, hindi siya masama. Hindi masama yun. Hindi siya masama. Ano siya? Hindi siya for you. Hindi siya pasok sa strengths ko. Like, hindi ako nasa strength zone ko na parang hindi ko na-utilize yung sarili ko kasi may time naman na parang gusto ko din magpahinga. On my end. Kumbaga, hindi lang siya match ng energy ko. Okay. Sa ano ko. Which is okay din kasi some people, yun yung kailangan. Walang mali doon. Kaya nga sabi ko, sobrang ganda na makilala mo yung sarili mo para alam mo sang environment ka mag-thrive. For me, hindi yun yung environment. Pero that was the key also for you to know more about yourself. Exactly. Kasi otherwise, if you hadn't taken that job, hindi mo rin magkakaroon ng clarity na hindi siya para sa'yo. Yun nga yung nangyari na 3 years ako doon sa job na yun. Tapos, grabe 3 years? 3 years ako. Hindi sa telco. Sa 3 years ako sa Migo. Sa Migo. Yeah. Yung 3 years ako doon, girl. Nagkaroon na, ito yung pinakamalala na. Sorry dalawa na lang yung mention ko. Yung pangalawa kong pinaka-plot twist is, nagising na lang isang umaga. Resign na ako. Saan? Sa Migo? Oo. Nagising lang ako sa umaga, tapos may event kami noon, tapos katabi ko yung partner ko, tapos sabi ko, bumangon na lang ako ganun, tapos sabi ko, mag-resign na ako. Matagal ko na siya iniisip, matagal ko na siya na-feel, pero andun kasi lahat ng friends ko, ang ganda ng growth, ang ganda ng position ko din doon, sa leadership position na ako. Pero parang bigla na lang parang antagal na, hindi ako okay, na parang may na-feel lang ako na kulang. May kulang. Tapos alam mo yung kay Jim Collins na parang triangle na, may triangle siya ng bakit yung mga tao nag-stay ng matagal sa job nila. Okay. So it's dapat may service factor, may growth, tsaka communal success. So service, growth, communal success. Kung yung job mo is nag-grow ka tapos may success kayo as a team pero hindi mo na-feel na may service na nag-give ka, feeling mo is may kulang. Pero ako, yung nangyari sa akin nun is, nakakapag-serve kami, kitang-kita yung service part, meron din ako team nun, na-feel ko yung fulfillment of leading them. Yeah. Tapos meron namang, merong communal success naman as a group kasi parang very grabe yung team dynamic namin. How big yung team nyo? Yung team ko personally, nasa 15 kami. Parang, ako, tapos meron akong co-lead doon. Tapos, half nun is field people, half nun is nasa loob ng office. So, medyo malaki-laki din na-handle doon. Tapos, din, super close namin. Pero, nangyari dito, yung problema sa akin is nawala ng growth. Para ko, sobra ako nag-grow sa 3 years na yon na na-outgrow ko yung kayang gawin na nung time na yon na parang, wait lang parang, yung gusto kong gawin. Okay. Parang feeling ko mas merong, parang nakita ko yung, parang nag-grow na ako ng sobra, tapos naging repetitive na. Gets. So, parang na-reach mo na yung maximum or yung ceiling. Parang small pond siya, tapos lumaki ka na lumaki, tapos kailangan mo mag-explore. Tapos 25 years old. 25 years old ako na. Kailan yan? 19 ka po. Charlie, 2018. 2018, oo. 2018. So, 2018, doon ako nag-resign. Na bigla, na walang plan. Although may ipon ako, kasi maano naman ako sa Maniko. Oo. Pero di ko alam kung gagawin ko next. Okay. So, yun yung pinaka... So, nag-resign ka without knowing what to do next. Uh-oh. Solid, Yun na yung ultimate dabbling period ko.
Ano yung next mo doon? Kasi meron ako nung for like 6 months na worth ng sa money. And then, wala pa yung passionate creators nito, no? Wala. Wala at all. Oh, so I tried. Nag-try ako mag-cover ng mga debut, Christmas party. Ayoko pala. Kala ko gusto ko yun. Ang pangit pala pag hindi ako kasama. Nag-video lang ako. Tapos hindi ako nakaka-enjoy. Okay. Sabi ko, hindi pala ito. Tapos nag-try ako, kumausap ako ng magwagawa ng production talaga. So parang, ginawa ko nun is, nagkausap ako ng mga entrepreneurs with different backgrounds. Okay. Nag-ask ako daw, magkain kami, magkatuhan. Kasi si Linus nun, may friend na meron siyang video production. Okay. Ako sa kanya, pag lunch time, tapos nag-ask lang ako ng questions. Like, parang podcast basically, pero walang podcast. Pero walang podcast. Nagkaroon ako, siguro mga 8 people yun. Iba-ibang may business. Pero nag-consult ka basically sa kanilang lahat. Oo, tapos isa doon, nabudol ako. Hindi ba nabudol? Hindi, joke lang yung nabudol. Na-entice ako. Okay. Kasi insurance agent siya. Kaya ako napunta sa insurance. Dabbling nga talaga. Okay. I was just dabbling. Hanggang mahanap ko yung right thing. Pero dahil... pala tayo nag-brew? Sabi tayo, 2018. 2019 ako. Halos magkasunod. 2019 ako nag-full-time. 2008 nag-full-time ako. Nag-full-time ako. Wow. So, nag-insurance ako noon. Nung time na to, ayoko din kasi ng tapon. So, ayoko naman na wala lang, nag-double. During dabbling time ko, nag-enroll ako ng MBA ko. So, nag-aaral ako ng masters. So parang talaga yung dabbling period. Parang, kasi alam ko mag-business ako, hindi ko lang alam ano. Nice. Tapos, nag-masters ako, then business administration, para hindi ko feeling na nagsasayang ko oras na nagtatry. I was ako, MBA. Ayan. Enroll ako ng masters noon para nag-aaral ako while I am trying out different things na profit generating naman. Profit generating, yung Yes. mga tinatry mo noon. Yeah, so parang a year siya, ilang months siya of dabbling lang talaga. 2019? Kaya feeling ko na-try ko na kung anong gusto kong matry, tas alam ko na yung mga ayaw ko, alam ko na yung hindi. Parang yun yung sabi mong clarity from execution. Hindi mo siya maiisip na, gusto ko ba or hindi? Hindi mo nalalaman kung unless nandyan ka na eh. Exactly. May nag-offer ng apprenticeship. Actually, hindi offer. Iba naman is like, tatanungin mo, pwede ba i-try mo to, blah, blah, blah. So, end up, marami pala sa mga kala kong gusto ko, hindi ko gusto. Ako din mga ganyan eh. Parang gusto ko siya for maybe a moment, a month, pero may makikita ka na mga bagay na ayaw mo about it. Totoo. Pero yun yung maganda na in this dabbling period, you know you are dabbling. Exactly. Kasi pag mawawalan ka ng self-trust sa sarili mo, pag feeling mo ito na yun, tapos biglang, ayaw mo pala. It's not yun nga yung people, they're in their dabbling period, but they don't know na they're dabbling. So parang when they feel like they wanna quit, they feel bad for themselves na feeling nila quitter sila. Exactly. Pero hindi. Pero pag you went into that na thinking, I am dabbling, alam mo na, i-assess mo pa kung magusto mo or hindi. Pag nag-push ka ng push, ang iba yung iniisip nila is like, never ako nagtapos ng sinimulan ko. Ganyan yung feeling ko dati. Kasi parang, di ba, growing up, I tried so many things. Naging freelance writer din ako, teacher, lecturer, basta ganyan. Yeah. And then ngayon nga, as umulit yung period ko na yun ng 2019 era din, nung nag-close yung first startup ko. Ang tawag ko naman dyan, divergence and convergence. Oh yeah. By design. Design. So, diverge ka, try mo lahat. Double, converge, go deep. Tapos minsan, nag-diverge dun ka sa ulit. mismong kung saan ka galing. Ang ganda nun. That's so true. Yun ang design. Ganyan yung design process. So, some other people, kala nila dapat alam na nila. Hindi. Ano ka muna, diverge ka. Once makita mo kaya ako, personal branding, nag-converge. Ngayon, hindi lang pala basta-basta personal branding. Gusto ko yung mga multi-passionate na or like thought leadership. So, nag-try ka ulit ng ganyan. Ganyan yung journey the past couple of years. Exactly. And yun natutunan ko last year in general, like, hindi siya, kasi marami ako naririnig na, pag naayos ko na to, magsisimula na yung life ko. Like, yung gano'n na parang, pag nagkaroon ako ng jowa, tapos maayos ko na tong business na to. Hi, finally, I can live. No, hindi siya gano'n. You're living now. So, bakit, parang, by postpone. Hanapin mo yung joy in the process. Hanapin mo yung joy in the process. 100%. I love that. Yes. So, ngayon, di ba, you quit, you doubled, and then you ended up with Passion creators. Nag-quit. Okay, ito na. Gusto ko lang yung quitting. So, natutunan ko to from Brendan Burchard na super nag-strike sa akin. Quitting is not parang failure. Okay? May dalawang types of quitting. Quitting because of priority.
and quitting because of na hindi mo kaya yung work. You don't want to do the work. So for me, quitting because of priority, sabi niya, ang high performers actually quits fast. Mga high performers, nagki-quit sila mas mabilis. Kasi alam agad nila na ito para sa akin. Yeah. So, ibig sabihin, pag pag pinapatagal mo. Oo, yun. So, kailangan, alam mo, kung priority mo na, alam mo naman na hindi na talaga, bilisan mo na, quit ka. So, hindi siya bad yung connotation na, I never quit. Hindi, yung quitting in this context is actually course correction. Ang ganda nun. Kailangan ko yung reminder na yan. Yes, course correct. Kasi minsan, beat up mo sa pop mo eh. Kasi sa akin, right now, I'm doing Bookspine, di ba? And ito nga, Reco. This is the longest time I've stuck to one thing. I mean, like, for me, na ang dami kong dinabol before. Usually, by the 3-year mark, I'm done. Kasi pag hindi ko na, parang minsan na-saturate ko yung growth, or I feel like hindi ko na kaya. Yeah. And then ngayon, after so many plot twists ng Bookspine, journey, simula 2020, late 2020, 2021, ang dami kong times na I could have quit na. Because yung feeling na, shit, wala nang patutunguhan to, hindi ko na alam gagawin ko, is this for me? But bilang may plot twist na mangyayari, mag-breakthrough, I continue. And then, in the process, I had to let go of some things na, whether, sa Bookspine itself, letting go of some aspects of the business. Like right now, another aspect of the business I'm letting go. And then, before ganun din, and then, aside from that, letting go of other passions I had na I quit insurance, I quit I paused sa content creation to focus. So ang galing nung insight na yun na quitting is ayun nga, priority. High performers quit the most actually. Quit the most. Validation. Yung wala yung validation. Ito yun. Kasi they quit fast kasi. Quit fast. So okay lang din pala na mag-quit fast. Pero okay lang din. Parang kumbaga, pag hindi aligned sa'yo, pangit ka, feeling ko negative kasi nung quitting. For me, yung words na we use kasi mayroon siyang energy eh. So, for me, course correct. Course correct talaga. So, course correction yung, kasi tama naman, parang kumbaga sa ways, di ba? Kung magko-course correct ka, kailangan mo i-let go yung isang path. Oo, 100%. Kasi isa lang na totoo, isa lang yung pagkadaanan mo. As a strategic tayo pareho. Point A to, point B to. Maraming pasikot-sikot. Pero yung B, yung hindi nagabago, which is the North Star. North Star mo. Yung North Star nga is not a destination, it's a direction eh. That's alam mo, direction lang siya. Sa raming ganon-ganon papunta. As long as alam mong papunta ka doon, okay ka. Nice. Ganda nun. So, ang galing, no? Yung journey mo ngayon with PC, can you tell us about, syempre, marami din yung along the way na highs, lows, plot twists. Yes. So, yung Passionate Creators, nabuo siya from me, kasi in everything I do naman, we do, basically, gusto ko maging, as much as possible, the best version of myself at it. So, since I was in insurance, ayoko ko magbenta. Ako din. Never ayoko yung mag-message. Oo. Content lang ako. Ayoko talaga. Hindi siya for me. Hindi siya masama. Hindi lang strength ko yun. Like, ako din. Kasi hindi ako nag-reply. In a normal day nga, di ako ma-reply. Magme-message ko kaya. Parang, natry ko na kasi before yun. Yun nga, nag-new skin din ako like 2015 college. Ang dami ko na yun, diba? Nung time na yun sa new skin, we were cold calling, cold texting. Which is, I learned a lot from that experience sa sales. But nung nag-insurance naman ako noong 2019, sabi ko, hindi, ayoko na ng ganun. Exactly. Gusto ko yung sila na yung lalapit because I provided value. 100%. So yun yung nangyari with me na parang ayoko na mag-reach out kasi may need ako na bebentahan ko sila. Ayoko yun yung ma-feel nila. So sabi ko, I want to add value first and then attract them. Narinig ko to from Coach Sherry Africa, yung stop catching butterflies, create a garden and attract them instead. So paano yung gawin? Through a page. Kaya diba ko 2019? 2018 ako. Kasi yung mas page mo nun is hindi pa Louis Bardo yung pangalan. Talaga, the financial passionate. Ganyan. So about finance siya. Tapos, wala siyang masyadong branding, ganyan. Sabi ko, nag-viral, pero ba't wala akong mabentahan? Bakit wala nag-a-approach? Kasi walang connection. So, doon ko nabuo doon ako na-realize nag-dive into personal branding. Because personal branding, yung pala yung need, human to human na talaga kasi online. So, when I did that, biglang nag-surge yung growth ng page ko, and not just yung sa numbers, but ang dami nag-message. Sila yung gusto mo ipag-meet. Dati ako hirap na hirap maghanap ng meeting. Ngayon sila yung parang, pwede po magpa-consult sa'yo, can we meet up? Pero ako, wow, ikaw na mamimili. So,
nung nangyari yun, then mga people like mga insurance agent din, mga sales agents, mga ganyan, they were asking me, paano yan? Okay. Kaya nabuo yung Passion Creators. Oh. It wasn't like intentional. Like, sabi ko lang, naturally. kasi gusto ko efficient. Alam naman, isa-isa kong, ito gawin mo. Sabi ko, gawa ko group. Ito yung so para sa mga hindi familiar, Passionate Creators is a community. It's a community of multi-passionate content creators, Okay. basically. Pero nag-start siya with the insurance industry muna. Tama ba? Nag-start siya with the insurance industry. Paano yun? Kasi yun lang naman yung goal ko, tulungan sila. Pandemic to, 2020. Kasi naalala ko yung moments na yun eh. Nakita ko may nagpo-post, may units pa sa Facebook may units, group na may class, may gumawa modules. ako ng module. True enough, Timo, gamit din yung comp sci background ko kasi ang specialization ko is instructional systems technology. Sorry. Instructional systems technology. So, ibig sabihin, e-learning. Oh my God. Ang kinuha kong specialization. I love it. So, may educational course ako. May edu courses ako. Kaya pala. For some reason, may edu courses ako. So, parang sabi ko, lahat talaga ng choices mo, magkukulminate siya, mag-integrated yan. Walang tapon. Nagko-connect. Wala talagang tapon. Nag-connect Walang lahat. tapon. May rason, kaya ko pala ito ginawa. Kasi, exactly. Kaya sobrang amazed ako with the way you run PC. Kasi ang structure talaga lagi nung learning. Like, may modules, parang very professional. May curriculum. May curriculum. So, yun nangyari yun. Yung ginawa ko yun for people na, nung pandemic na gusto mag-online na gumawa ng page nila. Naging super tight nito yung community dahil pandemic yun. Online kami. Nag-open ako ng Zoom. Papasok sila. Sobrang naging close. Kasama ka doon. Tapos, gumawa kami ng program. Tapos yung program na yun nag-run for 12 batches. Kasi parang... Master Camp. Master Camp. Yung PC Master Camp. Sobrang lahat ng kahit mga creators na may 100K na, 500K followers, or kahit wala pa talaga. So, ang diverse talaga. Entrepreneurs, thought leaders, influencers, freelancers, agents, iba-iba man, pero ang similar is meron silang passionate about sila something. And ang personal branding is rooted on your identity, not your offer. So, ulitin natin yan. Wait. Personal branding is rooted in your identity, not your offer. Pag ang brand mo online is rooted on your offer, business brand yan, man. Hindi That's siya. True. And at the same time kasi, if rooted siya sa identity mo, yung pagbabago niya hindi drastic eh. So you can make multiple offers. Mag-e-evolve ka lang. Sabi nga, ikaw yung Eiffel Tower. Pupunta yung mga tao because of you. You are the Eiffel Tower. And then in the process, dahil nandun sila, they patronize the businesses around it. Pupunta sila dahil kay Gia, makikita nila yung book spine. Pupunta sila kay Gia dahil makikita nila yung insurance ni Gia. Dati, ganun. Diba? Ang dami, multipreneurship. From multi-passionate to multipreneur. Pero ang problema, most people, nagsistick sila sa ano in-offer nila. Example, insurance agent ka, insurance yung page mo. Pag nag-iba yung career mo, hindi mo na madadala yung brand na binild mo. So kaya ikaw, parang sabi ko nga lang, parang Taylor Swift yan, may eras, may mga era ka. So yung era mo is nag-evolve ka, tapos nag-evolve din yung brand mo with you. Biglang si RX, kunyari yung partner ko, biglang magpa-red hair siya. Like example, pink hair siya. Bagong era yon. Iba yung branding, siya pa din yun. They follow because of you, not because of your topic. Not because of what you talk about. Ang kasi dahil nga exposed ako sa community natin, sobrang familiar na ako with these concepts. And then I meet people na parang takot sila with handling their personal brand or putting themselves out there. How did you address that? Yes. Ang hirap nun kasi lalo na kung personal brand na kailangan mo pakita mukha mo. Na kailangan mo maging doon, hindi ka expert. Oh my gosh, ang dami. Yung mga self-doubt kasi doon lumalabas no? Yung mga imposter syndrome. Imposter syndrome. Pero ako, ang dami. Oh my gosh, Gia, pumputok yung utak ko sa lahat ng gusto kong sabihin sa'yo. Ikaw lang. Sige, pipili lang ako. Okay. I think, ang akin kasi dito is future-proof kasi siya. Future-proof dapat yung personal brand mo. Dala mo yan hanggang sa lapida mo pag namatay kami. Diba? Pag, andyan yan ano mo na yan it's your story So for me, parang ang disservice, parang ang pinaka-efficient, ayoko ng tapon, pinaka-efficient way is to document yung ginagawa mo, yung life mo. Document what you learn, integrate it. Kasi ang personal brand, kaya siya mahirap kasi self-discovery siya.
Kung hindi mo kilala sarili mo, paano mo ba-brand sarili mo? Di ba? Pag hindi mo kilala sarili mo, ang dali mo makita na, ay, paano nila ginagawa? Gayahin ko yung style. Pero kung napansin mo, ang daming gumagaya ng same style, pero hindi lahat nagbo-boom. Kasi hindi siya about the style. It's about yung unique na personality mo, yung unique na gigil mo, yung unique na something na message na gusto mo i-share. Otherwise, generic ka. Kailangan clear kung sino yung audience, di ba parang sabi audience persona, chu-chu-chu. It really matters because sino bang kinakausap mo? Would you say that itong concept of personal brand, applicable siya sa lahat ng industries, no? Sa lahat ng tao. Kasi kunyari ngayon sa Reco, we're dealing with authors, helping them put their work out there, their books get discovered by the right people. Yes. And one thing I wanna advocate for also is for them to have a personal brand 100%. So that people, parang tayo, I think we got our loyal following or communities because they got to know who we are. Yes. Not just with the work that we do, but parang the way we share our personal stories. Lalo na yung mga, pag nag-stories nga ako, di ba, yung mga struggles nandun. So yung mga, parang jowa mo na yung update mo eh. Kasi nga walang jowa, so kailangan nakapost sa stories. Pero like, dun ko nakita na, ang dami ko na-form na connections because they got to know me from my raw, authentic, unfiltered stories. Yes. So, parang ano yan. Ito yung gusto ko i-share for authors or for anyone. Ang sinasabi kasi, niche natin minsan is, yung niche mo daw is, parang yun nga, yung parang that mag-stick ka with one, like, pwedeng kaya books or like, finance, personal finance or like, business. Hindi. Sa personal brand, ang niche mo, yung problem you passionately want to solve. Gigil. Same yan for authors. Example, ang author ng, book about procrastination, ang kanilang niche is yung problem, which is, nagpo-procrastinate sila. May hugot sila dun eh. So they are the master, the experts of the problem. Yeah. Ang business, they are the experts of the solution. Gets. Pag personal brand ka, ikaw yung expert ng problem, kaya lahat ng business mo is answering, solutions siya to the problem. So kaya tawag ko dun sa problem you passionately want to solve is gigil. Pag nakuha mo yung gigil mo, mapapansin mo, lahat pala ng ginagawa mo are solutions to that gigil. Parang related din yung concept na yan sa ikigai itself, no? Kasi exactly. Yung ikigai mo, yung problem you kind of wanna solve. Yes. Oo. Kaya sa akin, ang gigil ko is, hindi ka mapapakain ng passion na yan. Yun, fighting against that. Mula high school pa lang ako, walang sabi pa nung ako, nag-work na ako, walang mangyayari, pag passion lang tayo. Wala. Or like, di ba nga si Catherine Bernardo yun, yung sa House of Us na, puro ka passion. Hindi ka mapapakain ng passion na yun. Ay, grabe, gigil ako. Parang gusto kong patunayan na hindi. Gusto kong patunayan na hindi. So, ano yung mga ginawa ko? Personal finance. Natutuwa ko paano mo i-manage yung money mo. Ang aking tagline doon, you can live the life you want if you just take control of your finances. Yeah. Personal branding. Your personal brand is your biggest money generating asset. So, ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa ko pala is to solve na mapapakain ka ng passion na yan. So, ganun dapat yung authors. Oo. Ako naman, sorry, napareflect lang din ako habang sinishare mo yan eh. Go. Kasi before, ang lagi ko iniisip, yung ikigai ko is about tech startups na scalable social impact, yun na yun. Okay. But as I was doing my journey of the startups and the business and everything, I reflected the one thing in common that makes me get up in the morning. That kahit na wala ako sa mood, I can follow the plan. And yun yung concept of parang letting people also earn from a livelihood with their passion without leaving the Philippines. Kasi na-realize ko, nung nag-insurance agent ako, hindi ako naging sustained yung motivation just by selling insurance. Mas nag-grow ako nung I built a team. Yeah, a team. Ganon. Tapos ngayon din naman with the book spine per kilo, ang naging hugot ko doon is to help resellers bring more books to their communities, kunyari sa barangay nila or sa friends nila, and help them earn a living from selling books. Exactly. And hindi lang yun. When they read, when they grow, mas equipped sila to pursue yung kung ano yung pursue nila. Tapos ngayon din with Reco, helping the authors earn a livelihood from their work. Kasi nga, I think authors ay isa sa mga nakakaramdam yan eh. Yung sinasabihan ka, hindi ka mapapakain ng passion na yan. Oo, tagal nilang bubuhusan ng oras yun. Tapos minsan hindi pa magbebenta or like ang hirap i-market. Or sometimes parang ang goal lang naman nila is to share and to have funds for the next book. Exactly. So, kaya nga yung sasabi ko yung problem doon. For example, Robert Kiyosaki.
yung 9 to 5, Escape the 9 to 5, yung Rat Race. Oo. Yun yung gigil niya. So lahat ng books niya is about that, getting out of that, diba? So parang ang sinasabi ko, parang ikaw, kung as an author, meron kang gigil, lahat ng books mo are also solving that. Ngayon, ano yung tribe mo? Lahat ng may problema. Oo. Same problem. Kaya, timo, na-attract kita sa tribe ko, Oo, sa Passion Creators, kasi pero yung gigil natin, Gigil pareho. natin. Oo nga eh. Na gusto mo din mag-earn from what you're doing. Oo. Lahat ng PC members, they want to earn doing what they love. Ang Doing galing, what makes them feel Kasi alive. talagang yung concept of that, yung personal branding, ikigai, it's applicable to everyone talaga. Yes, 100%. Ang galing. And then when you find that, you attract the people that are aligned with you. Exactly. Values aligned, Okay. like-minded. And yun yung minsan kaya mahirap maging business owner. Oo. Kasi ang hirap mahanap ng tao na in line with that. Okay. Yung team Exactly. na bubuo ng ganon. Which is, yun yung minsan heartbroken ka about. Most Love of it. the time. Oo. So, tumatawa ka. Sige. Siguro. Ngayon, I think, napag-usapan natin yung PC, yung journey mo about it, building it. Meron ka bang na-encounter? Kasi, people would assume that once you find that thing, smooth na siya and Ay, everything, diba? So, meron bang mga unexpected plot twist na akala mo down na down ka na, and then biglang, okay, that led the course correct din pala ulit. Ang dami. Sige, pili ka lang Pili isa. lang na tayo. Baka bukas na tayo matapos kawawa naman. Okay lang, pili ka na lang. I think, unang-una kasi na-realize ko, businesses na nabibuild ko are coming talaga from problems. Nagsimula talaga siya problema. Yun na dapat ang entrepreneurship, right? Mm-mm. Parang may problema, I-solve mo. meron kang solusyon, gagawin mo siyang available for people. Mm-mm. So, yung nangyari yung PC, it started from like, paano yan? O sige, tulungan kita. Tapos bilang end up, marami palang may gusto nun. Kasi ang tinanong ko lang is, sinong gustong matuto like to build up their own page sa Facebook pa to, hindi pa yung ibang join lang kayo dito. Pagkatingin ko, pagka-post ko pa lang ng first hour, 300 people. Grabe. Tapos sabi ko, alam mo may gusto nito, may need, kaya ako na pressure gumawa ng curriculum. Sabi ko, gawin natin yun. Tapos ngayon, nung nangyari na yun, nagkaroon na master camp, na-build na yung parang, for like 2 years, biglang may mga thought leaders, malalaki na, mayayaman na, malalaki na yung following, may books na, na nag-a-ask, pwede bang, paano dyan? Okay. Parang ang offer ko lang nun master camp. Oo. So, sabi, hindi naman silang time mag-master camp. So, sabi nga, mayroon ba kayong agency, ganyan? So, nag-start, na-build up yung agency. At pagka-open pala ng agency namin, parang 4-5 clients agad. Love it. Na nakapila na, magpapa-personal brand, magpapagawa ng content. Oo. Tapos sobrang, for me, ang ganda nun, naging corporation siya, na-build siya. Mm-hmm. Plot twist yun, kasi hindi ko naman alam talaga na yung whole Passion Creators thing, plot twist yun kasi hindi ko siya plinan. Lahat siya nag-come from questions na, uy, pwede natin gawin yun. Parang ganun. Now, yung agency, na-build up, solid siya, ang ganda for a year, and then nag-fail siya. Yun yung isa pang plot twist. Yun na yung pinaka-plot twist na nag-lead sa akin kung nasan ako ngayon. Okay. Nag-fail siya for a year because of, I think, hindi ko alam ang business side ng entrepreneurship. Ang alam ko sa MBA ko. Pero that's for iba like, yung, iba yun eh. Ibang MBA. Ibang entrepreneurship. Oo. Yung 3 things lang na feeling ko ginawa ko mali, I scaled too fast. Okay. I didn't focus in marketing. Okay. And then, hindi siya sa pero finding the right people. Hindi ako hindi sila hindi right people, these are wrong people. Alignment lang. Aligned doon kasi parang that time wala naman sa aming may alam ng agencies eh. Hindi may alam paano to eh. So parang lahat kami maraming pag-realize na hindi pala ito gusto ko at the moment na binibuild yung business. So dapat pala when you enter a business, yung mga tao, yun talaga yung good strategic partnership siya, kumbaga. Pero ang hirap din kasi hindi mo naman malalaman until nga hindi namin alam. Lahat kami. And turns out, ayoko din pala magka-agency. So, graming plot twist. oo. Yun. Then, nung nangyari yun, eto na yung ditong 2024, nung nag-end na yun, ang dami namin kailangan bayaran to close the business. Ang dami, tas broke. Wala akong kinikita for ilang months. Then, nag-start ako dun sa content creation na baka kaya ako nahirapan kasi nag-stop ako sa sarili kong brand. Nag-focus ako sa business. So ngayon, yun na personal brand, yung binild ko. Then dun talaga grabe yung opportunities na nag-flow from that. So ngayon, what do you do now? So right now, continue pa rin yung Passionate Creators, yung more on B2C side niya. So I have
courses, meron akong 100-day daily posting challenge yung Project OP, which is umattend ka yung last batch, right? Oo. Yeah. Meron ganon. Tapos I do consultations. So may mga nag-book ng consults and speaking engagements. And ang pinaka-binibuild ko ngayon yung parang evergreen na course. Okay. And honestly, like, in that process, meron ding ano pa rin, more than agency, freelance clients. Okay. So all about personal branding pa rin. All Doon pa about rin content siya nag-revolve. strategy. Hindi ko lang muna parang mas ginagawa kong sustainable yung parang one place at a time. And nag-focus ako sa personal brand ko dahil ang pinakamali mo, Gia. Char. Aray, wait lang. Sorry. Ang pinakamali mo, pinaka-mistake na nga actually is neglecting your personal brand. Oh, no. Kasi, Pagkat nga. pag nawala lahat, ma-strip ka of everything, na kariyarian mo, maging broke ka, mawala lahat ng businesses mo, kaya mo pa rin mag-produce ng money kung may personal brand ka. Ang bilis lang pala niya. Kasi kilala ka mag-open ng doors for you, di ba? Nung walang-wala ako, di ba? Hinire mo ako to help you sa systems. Personal brand Walang-wala ka ba nun? Walang-wala ako nun, man. Wala. Seryoso? Isa ka sa, breakthrough Oo. cases ko nun. Kaya nga, di ba, sabi ko, hindi ko yung ginagawa, pero go. Pero may clients na ako nun, pero that time from zero. Yun yung parang isa siguro sa mga darkest, parang rock bottom moments. Rock bottom, no? kasi, mag-apply na ba ulit ako sa corporate or like, pero biglang may darating na opportunities dahil nag-show up ka through your personal brand. I love that. Parang, one aspect din I wanna share bago tayo mag-wrap up in a while. Yeah. Yung personal brand, I realize it's not just about publicly showing who you are, but also actually how you carry yourself and who you are. Yes. Like, recently, yun nga, with Bookspine, I didn't know what to do. Medyo nasa isang hindi man rock bottom, but a very low point also in our journey. And then I decided to put myself out there again, reach out to people who can we possibly partner with. And it's my learning from my journey in building my personal brand or getting to know who I am. Yeah. That I was able to articulate my vision, my values to the right people. And then align sila. So now we're working on partnerships that might actually work out. I don't know yet, baka may plot twist ulit, but like at always naman lagi naman may plot twist. But it's always for the better, diba? Yes. So correct. So it's just about not changing yourself to fit what society expects you. 100%. It's about knowing who you are and doing more of what you love. And so you can attract the same people. And be more yourself. Yung sinasabi mo about personal branding, una-una, as you show up, mas nakikilala mo sarili mo. Totoo. And nabibuild mo, ito yung pinaka-importante dyan when you do personal branding, ang nabibuild mo, self-trust. Self-trust. Tiwala sa sarili. Kung wala kang tiwala sa sarili, lagi mong babasagin sarili mo, lagi kang mag-hold back. Kasi isipin mo, pag may nag-offer sa'yo, kaya Gia, 1 million, kailangan, bigyan tayong 1 million, I just need etong, isang project na to for like a week. 1 million. Sabi mo, papalag yung katawan mo. Totoo. Self-sabotage yan. Sabotage Kasi, ka. parang ako din naman, even if people think that I'm confident and putting myself out there, meron pa rin times that I would be given an opportunity and initial reaction ko would, ba't ako? Exactly. Kasi alam mo na hindi marami ka ng, parang wala kang trust sa sarili mo na kaya mo follow through. Oo, parang feeling mo, may imposter syndrome, ba't ako yung pinili nito? Pero dahil kung mababreak mo yung moment of doubt na yun, parang siyang split second Totoo. Tapos pag na-break mo yun, hindi, okay lang yun, bahala na. Go. Let's see. Let's see. Para lang yun, ang sinasabi ko about self-trust is parang, kunyari, example, nabanguhan ka sa akin, mukha ako naligo, pero Tony yung naligo. So, ikaw, kahit sabi ng mga tao, ang bango-bango mo, huy, ang fresh mo. Hindi ka maniwala kasi alam mo, hindi ka nag-show up. Nagpabango ka lang. So, basically, yun yung parang alignment of you and your personal brand. Yan yung medyo, kaya siya mahirap. Kaya ilan lang din talaga nakakapag-push kailangan forward. Authentic ka talaga. And maraming takot harapin kung sino talaga sila. Ang dami kong kino-coach na nagsimula na parang alam mong surface talaga, alam mong facade, alam mong ChatGPT script. Alam mo yun? Alam ng mga tao yun. Ramdam mo yun. So parang until naging comfortable na sila finding their natural way to create content, which is sabi ko nga, hindi mo iniiri dapat yung content. Pag iniiri mo yan, hindi pa yan yung way mo. Dapat parang plok lang. Ikaw, pumoplok ka lang. Hindi ka nag-iiri. Yung energy mo talaga na yan. Favorite ko yun. Kasi parang, iniiri mo pa siya. Hindi siya never ka maging consistent. Anyway. So parang ano nangyari dito is yung personal brand, self-discovery siya, building self-trust, and at the same time, when you show up na doon, you get to attract the right, yung butterflies. Magpag-fly sila papunta sa'yo, and then magugulat ka, sobrang right sila. The people na hindi para sa'yo,
hindi sila lalapit. Kasi, hindi ko siya And gusto. okay lang yun. It's okay. It's a filter, Exactly. basically. Kasi isa pang, factor yun na natakot ka ma-judge at ayawan ng ibang tao pero gusto mo ba sila in the first place? And sino ba kausap mo? Kaya nga sabi nila feeling na takot yung mga tao mag-TikTok, example, because feeling na takot sila mabash. Pero, when you talk to the right people, you don't ride trends na will attract not yung mga hindi right people. Ganda ng comment section mo. Yeah. Super. Although, sige, next time na yung topic ng bash. Pero normal yun. Pero kasi, pero dalawa yun basher or critic. May critics kasi na parang, they know what they're saying. Okay lang yung critics. Okay lang. Yung basher na parang meron akong nag-bash dun sa isa kong kino-coach na, ang oily lang inang mo. Iba na ba? Girl, wala na yan mo lang yun. Pero yung sa akin kasi, di ba ilang beses na ako nag-viral na bash. Pero din siya I guess it's also a way to understand, minsan, may misunderstand ka talaga ng ibang tao. That's so true. Ang That's sa akin din naman, nahirapan ako to deal with that. Kasi pag nababash ako, usually, ang nangyayari, I would feel like, hala, may mali ba talaga akong sinabi? What I do, I ask my trusted friends like you, people I know, guys, mali ba talaga itong sinabi ko? And then, magkakaroon ako ng insight na, hindi, na-misinterpret lang, or maybe I could have just said it better. Lalo na kung hindi ikaw yung nag-edit. Oo. Kasi pag ganun, out of context Gets mo? So, parang for me, ang galing ni, if you know Ian Delia, medyo may parang kayo ng strengths na may command and ang galing niya sa disclaimer. Ang galing niya sa, this is for... pag long post ako, may disclaimer talaga ayun nga. So, pero yun nga, yung pag short form kasi, pero okay lang yun kasi outreach siya. Pero ang mangyayari kasi, dun ka magkakaroon din na may bashers, merong mag-protect kasi they know you kung trinit mo siya as a personal brand. That's true. Like, pagkatanggol ka. That's true. So, alam mo, nabitin ako alam mo pag gusto mong pag-usapan, pero... sabi sa'yo Ikinaka natin Kung 3 books lang, sabihin ko ng 3 books. Sabihin ko ng 3 books para sa'yo. Okay, magmadali. Okay, 3 books. Unang-una, Toyota Way. Yun ba yung about management? Ganda ng Toyota Way kasi. I mean, for me, gamit ko pa rin kasi siya. Kaya iniisip ko yung 3 books na gumana. Wait lang, di nila alam yung 3 books. Wait lang. Sorry. Okay. 3 books that helped me navigate my plot twists. From the start until where you are now. Tama ba? Okay. For me kasi dahil nga ayoko yung tapon, Toyota Way helps siya saan. Kasi on principle philosophy siya. Kaizen, Genshi, Genbutsu, Just in Time. Yung mga Japanese. About siya that yung factory ng Toyota. Pero maraming magagamit kasi sa life mo. And feeling ko a lot of that mahilig ako mag-course correct. Not efficient ka. Kung hindi, tatagal ka. Pag binabasa mo ba yung mga libro, tinatapos mo? Or kahit parang minsan, you just get what you need from it? Ito ginawa ko with a group. So, by kami, chapter by chapter, and then we talk about it. Nice, how we can apply yung Toyota Way. Yung Toyota Way. So, na-enjoy ko yun. Another one is, sabi ko sinira pa, yung isa is, go lang. Pinipili ko. Sige, ito lang. John Wooden. Wooden on Leadership. So, by John Wooden. I haven't. So, Wooden on Leadership, part na yun sa group. Kasi ito sa Migo, ko natutunan. Dito talaga yung foundation ng leadership ko. So, meron kasing pyramid of success. Basically, yung pinaka-ano niya is like, being a leader na coach. So, parang balancing, like example, industriousness with enthusiasm, intentness, alertness, tapos paano ba yung success? Ang ganda niya in terms of like handling people and leading people towards a goal. Yeah. And success is in the process, hindi siya sa destination. Doon talaga galing yung foundation talaga siya of like how I deal parang yung mga pinag-usapan leadership. nating topics ng mga galing din talaga na concepts from the books. Wooden talaga. Sobrang for me yan, Wooden. And then, yung third one is, ito yung pinaka sa plot twist lang. Plot twist. Ito pinaka, una kong talagang ninamnam na libro during my quarter life crisis is, Road Less Traveled, M. Scott Peck. Okay. Bata pa ko, hindi pa bata. Siguro mga college ako nag-read to. And nag-stick siya sa akin na Road Less Traveled. Ito yung pinaka-cliche lang lahat ng cliche. For me, kasi yun yung pinaka-una mong natutunan. So lahat ng bagay cliche pag galing pala doon. Yung parang delaying gratification, yung parang choosing growth over stagnation, na parang yung love pala is a process, not an emotion. Di ba? Parang ang daming mga concepts doon na parang nung binasa ko, check ko siya ulit, diyan ko pala natutunan yun. Minsan nakakalimutan din natin talaga pero it's just ingrained in us na. Once nag-stick na kasi yan, tapos napasok sa subconscious, programmed na siya sa'yo. Love it. So yun yung feeling ko, foundation ng books. And to think lang din na, for me, ang books,
auditory ako. Audiobook ako na audiobook person. ka. Lahat yun, audiobook? Audiobook ako. Oo. Okay. Pero meron din ako, pag nagustuhan ko kasi yung book niya, Nag-physical nag-physical na ako. rin. Oo. Meron na akong physical, pero mostly lahat audio. Kasi nag-drive ako balikan. So, natatapos ko books. So, talagang no, any way that you can consume books, no? Yeah. Kasi nga, minsan nga ako, kahit sa books, hindi naman kailangan nabasa ko siya. Minsan, may TED Talk lang about it. Exactly. Or, paghanap ka ng parang chapter na kailangan mo right now. Maraming ganon. Ginagawa ko nga minsan, mag-open lang ako ng, oh my God, I don't know what to do. Open ako ng random books. Random page. Yun na yung sign. Tapos dalawa yun. It's either, it's either like, yung fiction or non-fiction, di ba? It doesn't matter. Pag for me, yung mga self-help, mga ganyan na book, sobrang gusto ko siya. Yun yung mga parang ino-open ko to help me. Mm-mm. Pero yung mga parang non-fiction na parang may transformational aspect sa kanya, yun yung wisdom type naman ang makukuha mo doon. Like, kaya nga yung kay RX favorite eh. Ikaw din, The Alchemist. The Alchemist. 5am Club. Gusto ko rin yung, para ako nag-retreat nung sa 5am Club. Yung mga ganun, I think yun yung maganda with, part din ng sa content, last na to, transactional versus transformational type of content. Transactional versus transformational. This is from Nathaniel Drew. Okay. Sabi niya, ang value... Galing mo, nalala mo talaga yung mga pangalan. Ako, hindi talaga. Nag-stick kasi sa akin nag-stick sa akin. Actually, nagsabi sa akin ito, isa sa Passion Creators member. Kasi about value. Pag nag-create ka ng value, it's either transactional or transformational. Ang transactional value is like, may tinanong ka, Gia, anong pinakamagandang book? Sabi mo, ito. Okay. Tapos na. Gia, paano to gawin? Sabi mo, ito na. Transactional yun. Ang transformational is through a vlog, through a story, nagbago yung pananaw nila. Ganda nun. Sa diba? Kasi parang nag-180 degree yung pumasok sila, kaya maganda yung non-fiction na self-help type. Fiction pala. Fiction. Na inspirational. Yeah. You put yourself in their shoes, natuto ka through their experience. Pero both siyang helpful. Pero, kaya pag magagawa ka ng content, ikaw mismo, isipin mo din, transactional, transformational. Ako marami yung transactional. Kaya pag puro transactional yung akin, gumagawa ako ng story-based transformational. So, may mga ganun palang nuances. No? Dami. Mag-hold tayo ng webinar on that. So, yes, please. Game. Next Sige, abangan nyo na lang, guys. Game. Pag narinig nyo na to, tapos meron na, check nyo na lang. Oo nga, lagay na lang sa link. Link in bio. Okay. Lord, please, tuloy. Tuloy natin yan. Okay. Release date na to. Sorry. Lagyan natin. Okay. So, ngayon, closing part. Sa mga people who are going through the part in their life na they're lost. They don't know what to do. Alam ko marami ka nang nasabi kanina. But ano yung siguro statement that gusto mong tumatak sa kanila for them to follow? Oh my gosh, this is for me. Ito yung nakatulong sa akin. For me talaga to na hindi ko kaya. Pag narinig ko to sa akin before, hindi ko gagawin. Stillness. Girl. 1 hour. Stillness. Nakapikit ka lang. Wala kang iniisip. Wala kang ginagawa. Nakagaya ka lang. Girl, dun pala. Ang mangyayari nun, ma-anxiety ka. Oo nga. Kasi alam mo, pumapasok ka lang, kailangan to gawin. Tapos, kailangan comfortable kang, para kang jumijebs lang. Hilig mo sa jebs. Hilig ko sa jebs. Mamaya yung branding ko. Parang mo siyang jebs na tapos parang let go. Parang sabi, hala ka lang ko pala yung message si Gia. Ay, kailangan ko mag-reply sa gito. 1 hour dapat. Hindi ka gagalaw. Oo. Paano mo din? Kasi ako yung ginagawa ko dyan, nag 1 hour na meditation, or ganun, diba? Tapos meditation. Ang ini-imagine ko, nasa folder sila. Babalikan ko na lang mamaya. Yun yung kailangan mo. Externalization din siya. So, ang mangyayari is trusting na kung kailangan siya, babalik siya. Oh my God. So, ang nangyari, 1 hour yun. So, first, ito yung sinabi ni Coach Russ to eh. Pero which is na-experience namin. First 30 minutes, sobrang wild ng utak mo. Lahat iisipin mo, dami mo inisip, nasistress ka ganyan. After a while, parang, after mga 50, hindi ko sure ko ilang minutes to, pero eventually, wala ka na iniisip. Tapos, panay ideas lang, clarity, happiness. Wala talaga. Silence talaga. Stillness and silence. Because, nakita mo yung kinento ko sa'yo ng buhay ko. Ang dami niyan, men. Kailangan mo ng at least 1 hour sa isang araw na papakinggan mo lang sarili mo. Dun mo mabibuild yung self-trust mo. Dun mo makikilala ano ba talagang gusto mo. Kasi ikaw, pag nagtanong ka, ano kayang gagawin ko? Tatanungin kita. Tatanungin ko yung partner ko si RX. Tatanungin ko, best friend ko.
ang daming Kailangan boses mo yan. i-process din Hindi eh. mo boses yan. Totoo yun. During the stillness, doon mo malalaman talaga. Doon magiging clear yung mga decisions na gusto mong i-decide. Kung alin on. talaga yung for you. Yeah, kaya ako, hindi na ako regular na gaganon. But pag meron akong kailangan gawin, Ako din. bigla lang ako Actually, magagawa. 1 hour lang. Tapos bilang para after nun, Alam mo na yung, pero 1 hour talaga. Bawal Kailangan sumilip. talaga 1 hour. Bawal Hindi ma-anxious. pwedeng 30 minutes. Yung iba, 2 hours, yung iba 6 hours. One day, 6 hours talaga. Wala ka lang ginagawa. Grabe. Nakaupo ka lang. Tapos hindi ka natutulog wala ka rin Oo. pinapakinggan. Nakakatakot siya for other people kasi meron na ako narinig from yung sa Becoming na I feel unsafe with silent meditation. I feel Oo. super unsafe. The parties feeling nila, natatakot sila. Pero hindi mo nafe-feel yun sa silence. Nafe-feel mo sa sarili mo pala yun. Kasi you're uncomfortable being by yourself. Sa thoughts mo. Sa thoughts oo. mo. Hindi mo siya kilala eh. Pero in the process of doing it and doing it and doing it, nakikilala mo sarili mo, minsan hanapin mo na siya. Parang, yung analogy is, imagine yourself with a stranger in a room that you feel unsafe with. Ikaw yun. Ikaw yun. Pero as you get to stay longer in that room with a stranger, you get acquainted Nakikilala mo with siya. them. You feel more comfortable. Ganda na. Yes. Ang ganda ng metaphor na yun. Kailangan ko kasi marinig. Ngayon ko Yes. lang na-realize yung analogy eh. Super ganda nun. So parang point of reflection nga, no? When you're uncomfortable being by yourself, there's something that you have to accept and lagi address kang within you. tumatakbo sa Lagi sarili kang mo. you're running Paano ka away. matatakbo? Ibig sabihin, you're not running towards something. You're running Running away from something. Which And is kaya ka that's ganon-ganon. And that's not the best way to find what's for you because it's coming from an energy of running away. And fear. And fear Not instead love. of running towards love. Yes, 100%. Ganda. Kaya yun talaga. So stillness and Stillness. acceptance Oo. talaga, no? Yes. I love that. I did that for 150 days na Grabe yun. 1 hour, 5 a.m., 1 hour Oo. meditation. So, Nagbago buhay ko. Dahil sa'yo doon, ay ako na-inspire, pinupost mo kasi sa stories. Sabi ko, Oo. sige nga, try ko na din. Super saya. Pero natigil din ako. Super Pero saya. Pero at least ngayon, meron alam pa mo, din. sabi nga it's not na you're meditating. You're a person who meditates. Sabi ni Coach Yeah. Ross. Parang ako, beingness. Yeah. It comes from that self-trust. Love So it. yun, please, try nyo lang. Kahit try nyo muna 7 days, tapos i-push nyo na lang pag nakita nyo yung effects. Balataan nyo na lang kami kung Kasi ginawa nyo. Last na pala, it's about tapping into the unlimited source. Ibig sabihin, hindi galing sa yung ideas, hindi galing sa yung energy. It's from the universe. It's from God. From And that time, it's a form of spirituality. prayer kasi din. Gawa tayo sa pang episode na gano'n naman yung topic, Yes, no? please. Ang dami natin pag-usapan. I love Gia. it. Ang dami nating tangent. Ang Oo. dami nating topics na pwedeng gawan ng isang buong webinar episode That's ulit. so true. I love that. Yes. Ayun, so, how do we end this thing? Sure. Hindi, dahil nasagot mo na yung tanong about also what advice to give, maybe you can share if there's a way for them to reach out to you, ano yung pwede nilang, they can join the PC Yes. community, ganyan. Yeah, Okay. so for me, if wag kayong mag-join pag hindi kayo multi-passionate na gusto makapag-earn from something they love. If you are that, feeling mo marami kang gusto or medyo lost ka, pero gusto mo talaga, alam mo you are meant for something bigger or you are meant for something but you still don't know that. Or you already know it, pero di mo lang alam paano. Join Passionate Creators Community. It's meron sa Facebook doon, Facebook Passionate Creators Community. And then you can check out then yung aking pages which is Louis Baarde lang. LUIBAARDE. Tapos you can message me if you have questions. Excited. I want to connect with the right people. Facebook, Instagram, TikTok yun, no? Yes. Yung Louis Baarde. Facebook, Okay, Instagram, go guys. TikTok. Let's go. Follow nyo si Louis. Sobrang daming value nyo makukuha. Alam na about content creation. Yes, personal Sige. branding. Okay, last na bonus question. If your life was a book, what would the title be? Oh my gosh. Okay. My strategy. Top of Sige. mind lang. Sorry. Mapapakain ka ng passion na yan. I love that. Gawin nating libro. Pak! Let's go! Let's go! Mga calling all authors and editors pa-help. Yan. Game. Let's make that happen. Thank you Thank so you. much, Thank you, Louie. Gia. Enjoy ako. Salamat. Enjoy ako. Thank you. Tuloy natin after. Game. Alright, thank Sige, you. thank you. Thanks, guys. I guess that's it for today's Kwentuhan. Thank you for listening and I hope you enjoyed the episode. I'm Gia Santos and for more info about us and the books we recommended, check out the description below. Follow us on social media and we'd love to hear from you. Off the Record podcast is brought to you by Reco Asia, your gateway to Filipino books and authors. See you in the next episode.